Okay, so share ko sa inyo to guys no, yung ganitong issue guys sa ating GCash account ngayon. So meron naman tayo ditong phone device guys no. So ito guys ay Realme phone device. So kapon ay Vivo device guys no. So ngayon naman guys ay Realme device. So ang issue ay detected or unlock bootloader guys no. So detected ng custom ROM or ng unlock bootloader. So pang-pito na ito guys yung itong phone device na ito guys na na-fix natin. Ng issue ay detected ng custom ROM or unlock bootloader. So share ko din sa inyo guys yung mga ginawa ko dito para gumana guys yung ating GCash application guys no. So kapag nagkaganito guys ang inyong GCash application ay possible na meron kayong binago sa inyong phone device guys no. Kaya na-detect tayo guys ng digital wallet natin guys or ng GCash application natin guys no. So madaming dahilan guys no kung bakit tayo guys na-detect guys ng GCash application. Katulad guys ng sinasabi dito guys no sa GCash application na maring nag-custom ROM kayo guys no or nag-unlock bootloader kayo guys sa inyong phone device guys. So kapag nag-custom ROM kasi kayo guys sa inyong phone device ay meron kayong binago sa inyong phone device kaya na-detect tayo guys ng digital wallet natin. So mamaya ko lang guys ipapaliwanag ang tungkol sa ano guys no sa custom ROM at yung unlock bootloader guys no at iba pang mga ginagawa natin guys sa ating phone device guys. So ngayon guys paano natin ma-fix ang ganitong issue sa ating GCash application. Okay, so simulan natin. So kapon guys ay gumawa tayo guys ng video tutorial tungkol sa developer options at iba't ibang way para ma-fix natin ang ating GCash application. Pero no, merong ilan sa ating guys na nagfi-feedback na hindi gumana at meron din nagsasabi guys na gumana pero mas madami ang hindi gumana guys na base sa aking nabasa guys. Kaya gumawa tayo ulit guys ng video tutorial natin. Okay? So ganito guys no. So halimbawa guys ay ganun pa din hindi talaga gumagana ang ating GCash application at meron pa ding lumalabas guys na issue sa ating digital wallet or dito guys sa ating GCash application ay pwede niyo itong subukan guys no. So ang gagawin natin subukan niyo guys magpa-share it sa mga kakilala nyo guys na may GCash application na gumagana sa kanila. At kung may makita kayo guys na version guys ng GCash application guys na 5.89.0 something guys or 5.90 guys, mas okay yan siya guys no kasi sa mga phone device ko guys ay subok siya guys na gumagana sa akin guys no. At kung ayaw pa din guys pwede kayong mag-download guys ng GCash application nyo guys sa built-in application store nyo or sa app market nyo guys no sa inyong phone device guys. Kasi nga kapag hindi gumana guys sa Play Store, so lipat kayo guys ng built-in guys ninyo guys na application store guys no or sa app market nyo guys. So ipag-ano nyo yan siya guys, subukan nyo guys lahat guys ng version or yung tatlong version na ito guys no, 5.89 or 5.90 or 5.91. So sa tatlo na ito guys, yung 5.89, 5.90, 5.91 ay subukan niyo ito guys no hanggang sa mag-compatible guys yung phone device niyo guys. Yan. So yung ginawa ko dito guys ay kapag hindi gumagana sa 5.89 na version guys ng GCash application, 5.90. So sa 5.91 ako guys no. So halimbawa naman guys hindi gumana sa 5.91, so doon kayo guys sa 5.90 guys. At kung hindi naman sa 5.90, 5.89 guys no. So tatlo lang yan siya guys no, tatlong version guys. Yung pinakasagad guys na version ngayon guys ng GCash application guys ay 5.91 guys. So yan yung updated guys na 5.91. So meron kasi guys phone device natin guys na hindi compatible guys yung GCash version guys na 5.91 guys na yung updated. So madami sa atin nagkakaroon guys ng problem guys sa phone device natin. So ang gagawin niyo guys ay da-downgrade niyo guys sa 5.90 kapag hindi gagana guys sa 5.91. At kung hindi pa rin gagana guys sa 5.90, downgrade nyo guys sa 5.89 na version guys ng GCash application natin. So yan lang yung ginawa ko guys no. Sinubukan ko lahat guys ng tatlong version hanggang sa mag-compatible guys yung phone device natin guys. Yan. So ito kasi guys yung ano na ito guys yung GCash application na ito guys ay hindi siya gumana guys no sa 5.89 sa 5.90. So ang ginawa ko dito guys ay in-update ko guys sa 5.91 guys no. At yun gumana siya guys. So ang gagawin natin at kung ayaw pa din ay pwede kayong mag-download guys sa GCash application natin guys no. Yun nga sabi ko sa inyo guys, pwede kayong maglipat guys ng built-in application nyo guys. So hindi na siya guys sa Google Play Store natin guys no. Yan. So katulad na lang kasi nito guys ng App Store para sa Oppo Realme. So ito guys, ang App Store na ito ay pwede ito guys sa Oppo Realme. So pwede ito guys sa phone device natin ngayon guys no.
So GitApp guys no para sa Xiaomi, Vivo Store para sa Vivo, at Samsung Store guys no para sa Samsung, at iba pang mga built-in application guys sa inyong phone device guys. Take note guys no, huwag kayo basta-basta guys mag-download guys ng GCash application guys galing sa browser kasi medyo risky siya guys no. Pwede siyang i-develop guys ng ibang modifier guys na developer guys no. So pwedeng ma-compromise guys ang inyong digital wallet guys. Yan. So ang gagawin ko sa inyo guys ay papakita ko sa inyo guys kung paano gumana guys yung GCash application na ito guys no. So una natin gagawin ay maglabas muna tayo dito. So una kong ginawa dito guys ay pumunta ako dito guys sa settings guys no. So punta tayo sa settings. Yan. So parang di makita. Yan. So makita na. So punta tayo guys sa settings guys no. Halimbawa guys nandito tayo sa settings. Hanapin natin dito guys yung backup and reset guys no. So minsan guys yung backup and reset niyo guys makikita niyo dito guys sa about phone guys no. So minsan makita rin natin dito guys sa labas guys ng about phone dito sa pinakababa. Minsan naman guys makita niyo guys sa additional settings nyo guys no. So nakadepende yan siya guys sa phone device nyo guys no. So yung akin guys nakalagay guys sa additional settings. So click natin guys yung additional settings. Yan, click natin. So dito guys hanapin ko lang guys yung backup and reset guys. So para ito guys sa mga ano guys no, sa Oppo Realme guys. So check rin nyo guys, subukan nyo guys kung gagana rin guys sa ibang phone device nyo guys. So backup and reset, click natin ito guys. Ito guys yung additional settings ay sa Oppo Realme guys no. So sa ibang phone guys ay magkaiba naman tayo guys. Yan. So madalas kasi talaga dito nakita guys sa additional setting. So click natin guys yung backup and reset. Ito guys yung ginawa ko. Backup and reset. So dito makita natin data erasure. Erase all data factory reset. So hindi naman natin siya factory reset guys no. So click natin guys yung factory reset na ito. Yan. Tapos makita natin dito guys erase all data factory reset. So ang gagawin natin dito guys ay i-click natin guys yung reset system settings only guys. Yan. So ang mangyayari lang dito guys ay i-reset niya guys yung system settings natin guys no. So wala na siyang ibang gagalawin at hindi naman mabubura guys yung mga files natin guys no. Yung re-reset niya lang guys yung settings natin guys na ni-set natin guys no. Ibabalik lang tayo guys sa default settings natin guys nung una na pagkabukas natin guys ng phone device na ito guys. Yan. So ganyan lang yung gagawin niya guys no. I-reset niya lang guys yung system settings na ito guys sa phone device natin. Yan. So sa akin guys hindi ko na siya kiklik guys no kasi nga naano ko na ito guys, na-click ko na ito. So papakita ko lang sa inyo. Una natin gagawin, reset system settings only. So kapag nagawa na niyo yan siya guys, reset system settings only. So back na tayo guys no. So back tayo ulit. So ito guys yung GCash application ko na ito guys ay galing ito guys sa Play Store ko guys no. Ito guys yung GCash application na ito guys. So ang gagawin natin dito guys ay i-uninstall natin guys yung GCash application na ito guys no. So second step guys no, i-uninstall natin, papalitan natin ito guys ng GCash application na ito guys. So para ma-uninstall natin ito, so hold natin. So try natin, uninstall natin gamit ito. Yan, so uninstall, click natin yan. So wala na siya guys no. So galing siya guys sa Play Store natin guys. So ganito yung gagawin natin guys no kapag hindi gumana guys sa GCash application natin na galing guys sa Play Store. So punta tayo dito guys sa App Market guys no. So App Market guys para sa Realme at saka sa Vivo guys no. So click natin guys yung App Market na ito. Yan. So pagka-click natin guys sa App Market, so back muna natin. So pakita natin guys yung niya, yung home. So pagdating natin dito guys sa App Market, makita niyo guys sa search bar, i-search lang natin guys yung GCash application guys no. GCash. Yan, so lumabas na siya agad guys. So ayan siya guys no. GCash application na ito. So click natin yan. So click natin guys yung install na ito guys no. Yan. So antayin natin guys. So itong itong phone device nito guys hindi siya gumana guys no sa 5.89 tsaka 5.90 guys. So lahat guys ng version guys sinubukan ko guys no, pababa pataas guys hanggang sa gumana guys yung GCash application natin na ito guys, hanggang sa naging compatible siya guys sa phone device natin na ito guys. Yan. So
So tinry ko sa 5.5.89. So na-detect siya guys ng custom ROM or unlock bootloader. So ang ginawa ko naman ay uninstall ko guys yung 5.89 version guys, no. So pinalitan ko siya guys ng 5.90 guys. So pagka 5.90, inopen ko yung GCash application ko. So ganun pa rin guys, no. Walang pinagbago guys. Ano pa rin siya guys, lumabas pa rin guys yung custom ROM at unlock bootloader guys, no. Custom ROM or unlock bootloader. So ang ginawa ko dito guys ay iniba ko naman guys yung dinownloadan ko guys, no. So dito naman ako guys sa App Store guys, no. At ito na guys yung gumana sa akin guys, yung 5.91 na version guys, no. So sagad na ito guys. So nakadepende kasi ito guys sa ano natin guys, no. Nakadepende guys sa phone device natin. So minsan tinatanggap niya ay iba-ibang version guys, no. Hanggang sa mag-compatible lang siya guys. So subukan niyo guys lahat guys ng ano GCash application guys, no. Kapag hindi gumana sa inyo guys yung ibang version guys ng GCash application. Yan. So papakita ko sa inyo guys, no, na hindi siya ma-detect guys ng custom ROM guys, no. Minsan kasi guys ay nag-update tayo guys ng security patch natin guys, no. Yun, minsan nangyari na detect tayo guys ng security guys ng GCash application natin or ng digital wallet natin. So nadidetect tayo, nagkakaroon ng custom ROM or unlock bootloader. So akala kasi guys ng GCash ay nag-iba tayo guys ng custom ROM guys, no. Nag-iba tayo guys ng firmware, kaya yun, binigyan tayo guys ng note na security guys, no. So ngayon open natin guys yung GCash application natin. So dapat guys ay hindi siya magkaroon guys ng custom ROM or unlock bootloader guys, no. So click natin guys yung okay. So allow lang natin. So kita ba? So papakita natin guys. So allow only using app. Allow lang. Yan. So allow natin guys. So dapat hindi siya ma-detect guys, no. Yan. So kung makita nyo guys ay hindi siya na-detect guys. So ibig sabihin compatible guys yung na download natin guys na version guys ng GCash application natin. So yan lang yung ginawa ko guys, no. Lahat guys ng version ay sinubukan ko guys hanggang sa mag-compatible siya. So huwag kayong mapaghinaan guys ng loob guys, no. Ano nyo guys, subukan nyo lahat guys ng version hanggang sa maging compatible guys yung GCash application nyo guys sa phone device nyo guys. Hanggang sa mag-compatible guys yung gusto nyang version guys, no. Yan. So yan siya guys, dahil nga yung na-detect ni GCash application ay custom ROM or unlock bootloader guys sa ating GCash application, ay ito yung ipapaliwanag natin guys, no, kung bakit lumalabas ito guys sa ating GCash application. So custom ROM or unlock bootloader. So itong dalawa na ito guys ay may connection guys sa isa't isa guys, no. So para makapag custom ROM kayo ng phone device ninyo ay kailangan nyo guys ng i-unlock bootloader ang phone device nyo. Ito naman kasi guys yung mga pag-customize sa ating custom ROM sa ating phone device, na kung saan ay pwede tayong mag-install ng customized ROM sa ating phone device. So pag customized ROM guys, ibig sabihin ay hindi na stock guys yung stock ROM natin guys, no, or yung custom ROM natin guys na gamit guys sa ating phone device. So ibang ROM siya guys or ibang firmware na siya guys, no. So tinatawag siya guys na customized ROMs. So ibig sabihin meron tayong binago sa ating phone device. Kaya yun, nadidetect tayo guys ng digital wallet natin. At minsan naman guys ay bigla tayo guys nag-update ng security patch natin guys sa ating phone device, or nag-update tayo guys ng software update sa ating phone device. Kaya ang nangyayari ay minsan nadidetect din tayo guys ng digital wallet natin na nag-iba guys yung custom ROM natin. Kaya ang gagawin ni digital wallet ay mag-alert sa inyo or sa inyong digital application na nag-custom ROM kayo sa inyong phone device. Pero ang ano naman talaga kasi guys, ang totoo naman guys ay hindi naman kayo nag-custom ROM guys, no, sa inyong phone device. Ano lang naman kayo guys, nag-software update. Nag-software update lang kayo guys dahil nga inupiran kayo guys ng software update para sa phone device niyo. Kaya yung digital wallet niyo ay nagtaka, kaya nilagyan tayo ng guys ng note na nag-custom ROM tayo, na hindi naman talaga. So sa ating phone device kasi guys ay guys, no, marami tayong ginagawa katulad ng pag-route sa ating phone device. So usong-uso yan siya guys, no, lalo na sa mga Android user, sa mga routed device ay nadidetect din tayo guys ng digital wallet natin or ng GCash application natin. So ang routed phone device guys ay yan siya guys, no, pasok siya guys sa custom ROM guys.
ibig sabihin meron tayong binago sa ating phone device. At madalas naman guys ay ito ang ginagawa natin sa ating phone device. Ito yung tinatawag natin guys na configure system behavior. Ito guys yung configure system behavior ay possible ito yung nagawa natin guys, no? Kasi sa phone device natin ay meron developer options na kung saan pwede tayong mag-configure ng system natin sa ating phone device. So ang nangyayari ay nadidebug natin guys ang isang application or may nababago tayo guys sa ating phone device. So ito kasi guys yung configure system ay makikita natin ito guys sa ating phone settings guys, no? So kapag alam mo yung developer option sa phone settings mo at alam mong gamitin, pwede kayong mag-configure ng gusto nyong system settings guys, no? So madaming settings ang pwede nyong mabago sa inyong phone device. Kaya nadidetect tayo guys ng digital wallet natin na application, lalo na kapag meron tayong iniba sa ating developer option. So yung developer option kasi guys, ano naman siya kasi yan siya guys, malalim na settings guys, no, sa ating phone settings. Kaya kapag meron kayong binago sa na settings, pwede kayong madetect sa mga digital wallet nyo katulad ng GCash application natin. So madami pa tayong ginagawa sa ating phone device guys, no, nagkakagustuhan natin gawin guys. So ito naman kasi guys ay para din sa atin at sa GCash application natin para ma-secure guys ang ating GCash account. Okay? So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys, i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.